magdudulot daw ng kaguluhan sa Pilipinas kung may mangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC. Ayon po yan kay Senator Robin Padilla. Matapos po nagkaroon ng huling habilin itong si Tatay Digong, ito po, panoorin po natin kung ano po yung sinasabi tungkol dyan. At nandyan po si Vice President Sara Duterte sa Dahig, Netherlands. Ito, panoorin natin. Na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang ano. And then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki very emotional pag nagaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD na diba, turo niya. Ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba siyang request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa Visitors Center. Oo, ng Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong ni Mama. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi na maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Baka nag-serap yung baby. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung, para siyang nagultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture parang dyan, may skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaagam? Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other Dabawenyo na namatay na binanggit din, na-discuss namin. And then of course yung father ni Mans, friend kasi ni PRD, diniscuss din. Well, kailan po ang susunod yung bisita ang kita kayo? Tomorrow, may bisita kami. Kalimutan ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is
ay alas 2. 2 o'clock. 2 to 3:30. 3:30. Ay, sorry, Wednesday, no? Wednesday. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo bukas po. July 9, no? Tama ba ako? July 9, yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think si Manasseh ata yung kinainisan niya eh. Bakit po? Ay, nandito pala si Attorney Mans. Hi, Attorney Mans. Nandito pala si Attorney Mans. Hindi namin alam na nandito ka pala. Hi. Ay, so nakapasok Hi, po si sir. Attorney Mans. Oh, kami yung partners today. Kaya nga, I was going to ask nasan si Ma'am Elizabeth. Wala. Si Manasseh na yun. So, I think si Manasseh yung... Can I ask a question Oh, on a yes. different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Ontiveros, ma'am? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered clearly kung ano ba talaga ang nangyari, and kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Ontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly, tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga kasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes, of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na meron nga gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano hong status nun? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung suggestion ko. But wala pa kasi akong balita kung anong mga gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint na ito. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the right before the SONA? Will you be home? Hindi, wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing our witnesses for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may mga lumabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts niyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements niyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinafailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinailan ng kaso. Lahat ng harassment na pinapasa Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos kapag dumating na. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts dahil sa ngayon naman yun nga illegal yung pagkuha nila na information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Nag-ask rin ako kay opinion ni Congressman Pulong
Sa inyo po, opinion lang po, sa bahay ni tatay sa elevated bakit po? Opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and ni PRD, and so it is ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung kay PRD, and depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa, ni Hanilet at ni President Duterte, kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila, kung uuwi siyang Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay daw sa stay yung tema ng president. Tapos mag-policy. Oo, may nabanggit si Mama na na ganyan, na pwede namang doon sa bahay niya. Well, sana, depende yun sa mapag-usapan ni Hanilet at ni President Duterte, kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang reconciliation. Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Walang problema sa... Grabe, no? Grabe na pagmamahal. Kaya niyo ba yun, Ma'am? Kaya yun, Ma? Ma'am, meron bang... Wala na sigurong parang friendship yung kanilang... Parang sport. Ano, Ma'am? Sport ang tawag dyan? Ay malay natin, baka Ma'am niya, kasalan of the century paglabas si Tatay Digong. Well, hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila at Ikaw, flower girl, Ma'am. Hindi ko na yun. Anyone else? I-advise yun. Yes, yes. Hello po, Didi. Yes. Ivy po from GMA Integrated News. Hindi ko po naabutan yung first part ng inyong state, ng inyong pahayag. Pero gusto kong tanungin kayo regarding din sa impeachment po muna. Kasi meron pong sinabi si Senator Zubiri na witch hunt daw po yung impeachment trial sa inyo. Pero meron pong remark naman si Congresswoman De Lima. Ang sabi po niya, unfair daw po na sabihin witch hunt yan dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment niyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment, and then wala rin po basehan yung pagiging witch hunt? Ayoko na lang sumali siguro sa sagutan, no, ni De Lima at ni Senator Zubiri. But matagal ko naman ang sinasabi, nakikita din naman ng mga kababayan natin yung timelines, no, kung paano sila umabot sa impeachment, at alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for the presidential elections of year 20. Ma'am, meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun na. Narinig nyo yan, ha? Kailangan ng guts. No guts, no glory. So, Bibi, ikaw, meron ka bang mensahe para sa sa taong bayan? mga kababayan natin? Oo, unang-una lagi talaga paulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina. Sabi niya, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And yung isa, nakasama namin sa bus, taga Mahaplag, Leyte, si Ma'am. Kinikwento ko sa kanya. Napangiti siya. Tapos, yun, nagpasalamat kami sa nagdadasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mass card para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So may bumili ng ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung taong bayan, patuloy yung kanilang suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Pabuhay po kayo dito. Ma'am, additional question po, kasi nabanggit niyo po yung kahapon pa tayo sa interview ni Atty. na skin and bones na po yung itsura po ngayon ni former president. Meron po ba itong parang medical condition, or parang meron po ba binanggit yung mga doktor din sa loob ng tulungan kung ano po yung condition, or kung meron nga po pang condition si former president? Bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po dito sa NCC? Oo, nabanggit ng mama ko, no?
na skin and bones siya, and nag-elaborate ako kahapon kung anong ibig sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpayat, yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi na siya ganyan at all, no? Mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent yung medical officer sa amin. Sa tingin ko lang yung weight loss niya ay dahil posibleng yung una-una loss of appetite dahil nga hindi siya sanay sa pagkain. At pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung medical officer yung kain niya kasi diabetic si Pangulong Duterte. Sa pag-police sa prosecution naman po, naglabas na po sila ng 12, or naibigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Attorney Kaufman kung ano po yung magiging susunod na hakbang nila dito sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila kasi kakapasok lang nung lawyer, no? Tsaka yung assistant niya doon sa loob na yon. So malamang papag-usapan nila yon sa case. Meron po kayong access sa document nila? Nakita po wala. Yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, they have... I'm sure, I'm sure he is given the medicines he needs dahil merong medical officer in charge doon sa kanya sa loob. Hey, ma'am, do you have time for photos? Oh, sige. Okay, Maraming salamat sa inyo. Yung mga first Kaya kay Dunyor, huwag nyo nang hintayin na mangyari yan. Alam po natin kung ilang taon na po si Tatay Digong. Pero kung mangyari nga daw, diyan sa ICC yan. Sabagay, itong si VP Sara Duterte ay hindi sumang-ayon po diyan sa habilin po ni Tatay Digong. Pero kung mangyari man yan, dito po ako na sa post po ni Senator Robin Padilla, kasi alam po natin ay talagang magagalit po ang mga kapatid nating Muslim pag nangyari yan. Ito po, sabi dito sa post, gamitin nyo rin ang taas ng mga pinag-aralan nyo, hindi yung taas ng ihi nyo. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Magagalit talaga niyan at ang masisisi, walang iba, kung hindi, si Dunyor. Sino ba mang sisihin? Sinong nagpadala doon na mukhang maraming question na hindi dapat? Meron naman tayong korte sa Pilipinas. Kaya makikita po natin, hindi matibag-tibag po talaga ang mga Duterte ngayon sa tiwala ng taong bayan. Itong nangyari kay Tatay Digong, isang dahilan ito, kaya lalong dumami yung sumuporta sa mga Duterte. Kaya kahit anong paraan gagawin nila, numero 1 pa rin hanggang ngayon sa trust rating, si VP Sara Duterte. Anong gagawin nyo? Sino yung pantapat nyo dyan sa 2028? O si Risa Hontiveros na ay mukhang alanganin na ngayon . O sino ba? Rafi Tulfo? Noon malakas sa survey, ngayon mukhang tahimik na. Sino ba? Si Tambi? Nako, lalo na. Wala kasi pwedeng ipantapat. Alam nga naman sila ni sino ba malakas sa survey ngayon? Si Bongo. Hindi naman pwedeng magtapat yan. Baka magba-vice president si Bongo. Kaya dito sa habilin po, nakakalungkot po panoorin. Pero nakita nyo po kung gaano kalakas ang loob ni VP Sara Duterte. Hindi po siya nagpapakita ng kahinaan. Yan dapat ang maging presidente. Sa 2028, naku, malapit na yan. Marami nang kinakabahan habang palapit na yung 2028. Tapos mukhang hindi pa sigurado na mapa-impeach nila si VP Sara. Ay, talaga. Pero abangan po natin. Ngayong buwan na to, yung interim release. Sana maaprubahan po yun. Dito lang. Thank you. Bye-bye.